Welcome to my kitchen! Medyo matagal na ako hindi nakakapag-grocery haul, kaya naman kahapon, habang namimili kami, naisip ko na ipakita sa inyo ang mga pinamili ko. So lahat ng papakita ko sa inyo para sa legit na mag-isa lang sa buhay, kasi mag-isa lang ako. Lahat to, nabili ko sa Walter Mart sa Muñoz, hindi sponsored, pero dun kasi kami lagi namimili kasi unang-una pang masa lang siya, hindi siya yung sobrang pang social na grocery. Pangalawa, ang dami andun lahat. Pangatlo, lalo na kapag weekend, ang dami nila yung mga promo, yung mga event kahapon, ang dami mga free taste. Nabusog kami habang namimili ka. Bibigyan ko muna kayo ng tip. Tip number 1, picturean mo muna yung ref, yung cabinet, yung pantry nyo bago kayo mag-grocery. Kasi diba naranasan mo na yung kapag nasa grocery ka, iniisip mo, meron pa ba tayong paminta, meron pa ba tayong manok. So minsan nakakadoble-doble, so nasisira, napapanis. Kung hindi naman, akala mo meron, yun pala wala na, so hindi ka nakakabili. Habang nasa grocery ka, so pwede mong tignan ng picture, kung mabibiling mo lahat ng kailangan mo. First time nyo lang itry, ang tip ko sa inyo, bumili muna kayo ng mga trial pack, yung mga maliliit, huwag kayong bibili agad ng malaki, kasi pwedeng hindi mo pala magustuhan, or pag-aso, baka hindi pala nila kainin. So para hindi sayang sa pera, maliliit na packs muna yung bilhin nyo. So ang unang pinili ko ay tinapay. Dati favorite ko yung brand na New Bake. Yung New Bake kasi parang matigas na medyo matabang. Yung gardenia manamis-tamis siya ng konti, tapos kahit walang palaman daw, okay. Tapos guys, ito tip ko sa inyo pag mamimili kayo, hanapin nyo yung mga may promo, yung mga may sale. Ito, same price lang siya ng regular na gardenia, pero meron siyang libre na Nescafe. So, diba? Tipid tips yan sa inyo, nakalibre pa kayo ng kape. Dati kapag bumibili ako ng mga gulay, laging sa palengke kasi feeling ko mas mura. Eh ngayon, malayo na kami sa palengke. So, try ko muna sa... So, ito ay kamatis na 26 pesos per pack. Medyo madami na din kasi sa palengke, isang tumpok, 10 piso, 4 na piraso. So, ito ay 9 na piraso, 26 pesos. Meron kasi akong bisita mamaya, so naisip ko, pagluto ko siya ng nachos. So, bumili ako nitong nachos na pack. Ang isang box nito ay 60 pesos. Ayan. Medyo konti lang yung laman niya. Siguro good for 2 to 3 people lang nakakain ito. Para naman sahog sa nachos, unang-una yung kamatis, sunod naman itong cabbage. So, ito ay 24 pesos itong buo siya. Kasama din ng nachos, ito white onion. So, ang white onion per kilo ay 43 pesos. So, itong pack na to, 13 pesos lang. Medyo namurahan ako kasi sa palengke, diba? Mahal ngayon ng mga white onion. Sabi ko, bakit ito ang mura? Sa huling sangkap na ng nachos, itong cheese whiz, nasa 39 pesos ata itong isang pirasong to. Masarap kasi to. So, i-chop mo yung onion, garlic, tomato, tas mag-gisa ka ng giniling. Tapos, lagyan mo ito. Sobrang sarap na ng nachos. So, yan tip ko sa inyo guys, pang merienda nyo mamaya or bukas or sa weekend. Sobrang favorite ko talaga ang mga pang-almusal na pagkain. Mas favorite ko siya kaysa sa pang-tanghalian tsaka dinner. Kasi, dahil nga mag-isa na ako sa bahay, so, laging bumibili lang ako ng pang-lunch ko. Tapos, abot na yun hanggang dinner. So, laging breakfast yung niluluto ko. So, bumili ako nitong hotcake mix na fluffy and tasty. Dati, sobrang loyal ko sa brand na SM Bonus kasi mas mura ng mga 2 piso, 3 piso. Yun nga lang, yung lasa niya, masyadong lasang banana. Eh, parang pagtagal nakakaumay. So, ito, masarap kasi siya. Fluffy talaga, tapos manamis-namis. Tama, nakalimutan kong bumili ng corned beef. Sobrang favorite ko ng corned beef. Pero bumili ako ng patatas para sa corned beef. Ito ay 26 pesos itong pack. Ang isang kilo niya, 63 pesos. So, ang loob naman niya, 4 na piraso. So, pwede na yan pang french fries or pang gisa-gisa, pang corned beef. Iba-iba yung type ko sa ketchup. Kapag french fries, pang mga patatas, gusto ko yung tomato ketchup kasi masarap siya, manamis-namis na maasim. Ito naman, para sa itlog, sa hotdog, gusto ko ang banana ketchup. Hindi ako nag-ketchup sa fried chicken. Hindi ko siya nakasanayang i-ketchup. Yung chicken, gusto ko lang siya sa gravy or medyo weird kamatis. Dahil nga meron akong bisita, so gagawan ko siya ng mais con yelo. Meron na akong mais in can. So, ang binili ko na lang, bumili ako ng Angel Evaporada at saka itong all-purpose cream. Pang-almusal din. So, simula nung nag-isa na ako sa bahay, mas naging conscious na ako sa health ko. Diba? Hindi naman na ako bumabata. So, imbis na bumili ako ng mga chichirya, ang binili ko na lang itong oatmeal kasi madali lang siyang lutuin. So, maganda kasi lalagay mo lang siya sa hot water, tapos lagyan mo ng milk, meron ka ng pagkain na nakakabusog. Maganda pa yung oatmeal sa puso kasi alam ko nakakakuha siya ng mga excess cholesterol sa katawan. So, yan.
So, nakaka-promote siya ng good health ang oatmeal. Pang almusal din, so bumili ako ng Milo. Kapag nagtitimpla ako ng Milo, hindi ko na nilalagyan ng asukal, guys. Kasi, nainisip ko, pang in the long run, so baka naman magka-diabetes ako pag sobrang tamis. So, nakwento ko na yung dati na sa mga inumin, sa pagkain, mas gusto ko yung matabang. So, kulang sa alat, kulang sa tamis. Kasi at least, pwede mong dagdagan. Kung baka pag sobrang tamis na, masama na yun sa katawan. So, nga, gusto ko na mas healthy na. Imbis na yung mga chichirya, yung mga maalat matatamis. Ito, binibili ko yung Magic Flakes na crackers lang. Walang palaman. Dati, favorite ko yung may palaman pang parang butter, strawberry, o chocolate sa gitna. Pero naisip ko, added sugar na naman yun sa katawan. Yun talaga, pag tumatanda ka, mas magiging conscious ka na sa katawan mo. So, ito naman mga hindi masyadong healthy, pero at least konti lang. So, bumili ako ng clover chips. Masarap kasi ito, makesa yung lasa niya. Tapos, bumili din ako ng juice para kung sakaling meron akong bisita. Huling laman na ng box para sa mga panahon na taggutom at tagtipid din. So, isang piraso ng mee goreng at isang piraso ng Lakmi Pancit Canton. Gusto ko sanang madami para may stock. Pero kasi pag ganun, kapag madami kang nakakita ng mga bagay na hindi masyadong healthy for you, in the end, nako-consume mo din. So, mas maganda kung alam mong hindi masyadong healthy, may mga MSG, maalat, matamis. Kung bumili ka man, konti lang. Kasi masama naman yung dinedeprive mo yung katawan mo sa mga masasarap na bagay. So, at least kain ka lang in moderation, konti-konti lang. So, meron pa dito, ito naman yung mga frozen goods na nabili ko din sa Walter Mart. Sa una, bumili ako nitong Vida na bacon. Hindi ko alam ba't yung bacon, ang sarap-sarap niya, pero ang mahal-mahal din. Itong Vida, medyo mas mura siya. 200 grams, 100 pesos lang. Yung iba, 200 grams nasa 150 na. Ang mahal-mahal. Tapos ito, dahil nga bumibili na ako ng ulam, so hindi ko na masyadong kailangan. Pero sa mga panahon na tinatamad ako lumabas or baka wala yung titinda sa labas, so ito, bumili ako ng manok na quarter cut, yung kasama yung thigh, tsaka yung leg. 2 piraso lang. Ang per kilo niya ay 165 pesos. So, itong 2 piraso, 85 pesos. Pwede na din itong giniling na pork para to sa nachos. So, ang per kilo niya ay 180. So, itong 1/4 ay 49 pesos. Dati kasi ang ginagamit ko sa nachos, yung beef na giniling. Pero napansin ko kasi, pag ganun yung ginagamit ko, parang masyadong malansa na masebo. Ito, masarap lang siya. So, mas maganda kung gusto nyo health talaga, pag bibili kayo ng giniling, piliin nyo yung lean ground pork para at least wala siyang taba. Giniling yun na laman lang ng baboy. Ito kasi, may halong taba-taba. So, pag prinito mo yan, magmamantika. Ito naman, isa sa mga favorite namin na binibili sa Walter Mart. Yung cake na nasa baso, 30 pesos siya. Sobrang sarap. Kung mapunta kayo sa Walter Mart, itry nyo yan. Parang meron silang bakery section doon. Sobrang sarap. Meron siyang strawberry, buko pandan, at saka mangga. Ito, chocolate flavor. Ito naman, hindi to sa grocery, pero nabili ko to sa Walter Mart din. Meron kasi itong Japan Home Center. So, nakita ko siya, peach nectar flavor. Sobrang hilig ko sa peach. So, trinay ko siya. 88 pesos lang to. Sobrang sarap niya. Yung kulay niya, parang mango juice. Pero yung lasa niya, peach na peach talaga. Ito kasi yung sobrang favorite kong binibili sa Korea na ang mamahal ng mga ganito doon. Siguro sa Korea, yung mga 100 pesos, ganito lang kaliit. Yung parang mga tetra pack lang. Ito, 1 liter na siya, 88 pesos. Sobrang sarap. Ito naman, binili ko sa palengke kasi doon sa Walter Mart Muñoz, malapit yung Muñoz Market, katabi lang. Sobrang daming mga prutas. So, ito ay hilaw na mangga na nabili ko ng 60 pesos, kalahating kilo. So, 120 per kilo siya. Yung friend ko kasi, binigyan niya ako ng bagoong na sobrang sarap. So, naisip ko para kainin ko. Yung mangga pala, kung gusto niyo siyang mahinog, ilagay niyo lang siya sa labas, sa room temperature, or ilagay niyo sa lalagyan niyo ng bigas. Mas madali siyang mahihinog. Kung ayaw niyo naman, ilagay niyo sa ref para mas ma-prolong yung pagiging ripe niya. Kung gusto niyo na green lang siya. Ito naman, bumili din ako ng itlog para nga sa umaga. So, pang fried egg, scrambled. Yung ganitong size ng itlog ngayon ay nasa 5 piso. So, ang binili ko ay 8 pesos. So, 40 pesos na yan lahat-lahat. So, para sa bahay. So, dahil nga medyo adulting na tayo ngayon, sa una, bumili ako itong Zim Cleanser. Ito, bata pa ako. Ito na yung ginagamit ng lola ko, tsaka ng tita ko pang linis ng bahay. Powder to, tapos ikakalat mo lang siya sa tiles or sa banyo, tapos isa-scrub mo. Pagkatapos, mabango, tsaka malinis na. Parang 30 pesos lang ata yan. Tapos, bumili din ako ng floor wax na colorless lang para sa mga kahoy,
kahoy, ganyan. Sa hagdan ko ginagamit yung colorless ko na floor wax. Ito naman, bumili ako ng liquid sosa kasi yung banyo ko dito medyo barado na, ikakalipat ko pa lang. So naisip ko baka meron lang something na naipit sa loob. So ito, alam nyo ba na iba-iba din pala ang presyo ng mga bagay-bagay. Depende kung saan mo bibilin. Kasi nung tumingin ako sa Handyman, 64 pesos siya. Tapos sa loob ng grocery sa Walmart, 58 pesos lang. So 6 pesos din yun, 'di ba? Tapos ito naman, para pag naghugas ako ng pinggan, kasi mas maganda na pag naghugas kayo ng pinggan, meron kayong palanggana para yung tubig hindi siya yung overflowing na tapon ng tapon. So, halimbawa, naghugas ka, baso, kutsara, pinggan, lalagay mo muna dyan sa lababo. Tapos, saka mo na siya ngayon babanlawan. So, kapag nakalagay na sa palanggana, punuin mo ng tubig, tapos patay mo yung gripo, tapos banlawan mo siya isa-isa. Ayan. So, mawawala na yung sabon niya. Tapos, banlawan mo ulit siya ng pangalawang beses para at least tipid siya. Kasi mas maganda yung gumagamit ng ganito. Ito old school talaga to. Bata pa ako, natutunan ko na siya. Mas tipid kumpara yung pagtubig, yung ano lang, continuous lang. Sobrang daming nasasayang. Ito lahat ng pinamili ko. So, tamang-tama lang to para sa akin mag-isa. So, mga pang 2 linggo ko na lahat to. So, yan lahat na napamili ko sa Walmart. Hindi sobrang dami. Pero ang total nito ay 1,320 pesos. Ito lahat na to, sakto na sa akin dahil mag-isa lang ako. So, mga 1 hanggang 2 linggo. Tapos, kadalasan ng mga pinamili ko, yung mga non-perishable, hindi madaling masira, tsaka mabulok. So, tip ko sa inyo guys, kapag mamimili kayo grocery or palengke, mas maganda ko ipalagay nyo sa karton. Yung ganito na recycle kasi. So, tinatali lang to, tapos pwedeng bitbitin. Kasi guys, kailangan umiiwas tayo sa mga plastic. Lalo na sa panahon ngayon na ang kalat-kalat na polluted na talaga tayo. Tapos, mas maganda, ito, lagi ko itong dala-dala. May mga nakakakita sa akin sa palengke, sa mall, na ito yung bitbit ko mismo. So, ito nabili ko lang sa Divisoria ng parang 30 pesos yung bag. Mas maganda kung magdala kayo ng sarili yung bag. Huwag na kayong bumili kahit naisipin mo. 2 piso lang naman, bibili na lang ako. Pero kung weekly, 2 piso, sa isang taon, magkano din yun. Tapos nakakadagdag pa tayo sa kalat sa environment. Kasi, aminin nyo pag bumibili kayo ng plastic, tinatapon nyo lang din. So, mas maganda, dala kayo sa sarili yung bag para save the Mother Earth tayo. Tapos, additional tip ko sa inyo guys, kung bibili kayo ng mga gulay, prutas, mas maganda kung tignan nyo yung medyo hilaw pa. Lalo na kung hindi ka naman sure na makakain mo agad or maluluto mo agad. So ito, ang binili ko, yung mixture, meron siyang hinog na, merong hilaw pa, para at least yung hinog, kambawa, gamitin ko bukas, pwede na. Itong hilaw naman, pwede pa siya until next week, after mga 5 days, ganyan. Yung kamatis na ganyan sa ref sa ilalim, para hindi siya madaling mabulok at saka ma-ripe agad. Tapos, sobrang gandang tip guys, bago kayo mamili, mag-grocery, kumain muna kayo. Kasi nabanggit ko nga dun sa Walmart, sobrang daming mga free taste doon. Pero bukod pa doon, kumain talaga muna ako bago ko namili. Ang ending niya, hindi ako nag-hoard ng pagkain. Kasi napansin nyo, di ba, pag nag-grocery kayo ng gutom, parang lahat ng makita mo, gusto mong bilhin, tapos nilalagay mo lahat sa cart mo, kahit na hindi naman kailangan. So, ang ending, gastos, tapos napapabili ka ng hindi naman kailangan. Tapos, maganda rin kung bago kayo mamili, maglista kayo, kahit nasa phone lang, or sa paper, tsaka pen. So, ilista nyo lahat ng mga kailangan nyo para hindi kayo mag-overspend tsaka mag-overbuy. And ang last tip ko sa inyo guys, kapag mamimili kayo, huwag nyo lang titignan yung presyo ng item, ng per pack. Tignan nyo kung magkano siya per kilo. Halimbawa na lang itong patatas na to. So, itong patatas na to, isang pack niya ay 26 pesos. So, halimbawa, meron isang pack pa ng patatas na ibang brand na ang pack pala niya ay 20 pesos lang. So, isipin mo, ay, mas mura siya kasi ito 26, ito naman 20 pesos lang. So, pag titignan mo kung magkano yung price per kilo. So, halimbawa, itong 26 na pack, ang price per kilo niya 63 pesos. Halimbawa, yung 20 pesos na nakapack, ang price pala niya per kilo 80 pesos. So, lugi ka sa ganon. So, before ka bumili, before mo tignan yung total price, tignan mo muna kung magkano per kilo kasi doon ka makakatipid ng pera. So, yan ang aking grocery guys. Hindi sobrang dami pero sana nag-enjoy kayo at sana meron kayong nakuhang tip kung paano ba makatipid at paano ba ang tamang pamimili ng pagkain. Kung first time nyo lang ako napanood, please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Search nyo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time! Bye-bye!